unang ginagawa ni Kong pagkagising niya, nagbubunot ito ng puno, putulin ang mga ugat ng puno, linisin ang mga dahon, gumawa ng sibat, itapon sa araw. Ang trunk ay lumilipad sa bilis ng rocket, hindi tumama sa araw, ngunit tumagos sa langit. Alam ni Kong nabihag ito ng mga tao, napaungol na lang sa galit, mga tao upang protektahan ito mula sa pagkadiskubre ng Godzilla. Nagtayo ng malaking ecological dome. Ngayon malaki na si Kong. Nagpa siya ang siyentipiko na dalhin ito sa bahay. Ito rin ang sentro ng mundo, kaya kinadi na si Kong. Kumain ng pagkaing dagat na nahuli mula sa karagatan hanggang sa nilalaman ng iyong puso. Bigla itong tila nababaliw, gustong kumawala sa tali nito, pupunta pala sa teritoryo ng Godzilla. Agad na hamarang ang manlalaban. Pinitik ni Godzilla ang kanyang buntot, ang eroplano ay naging fireworks. Ang nakatali na si Kong ay maaari lamang mag-alala ng walang pasensya. Sino ang inaasahan na maglalaro si Godzilla ng sneak attack mula sa ilalim ng tubig? Sa isang kisap mata, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nakaunat sa kalangitan. Kinaladkad din si Kong sa tubig ng mga tanikala, mabuti na lang at nabuksan agad ng kapitan ang kadena ni Kong. Para lang maiwasang malunod si Kong, binaligtad nito ang carrier. Pagdating ko sa pampang, sa mukha ako ng 2 toneladang tubig dagat. Pagkatapos ay sumakay sa mas malaking carrier, pasok kayo sa loob. Hindi nakayanan ni Godzilla ang provocation na ito, kakalabas lang ng tubig, kinain ng suntok ni Kong. Isa pang 2 pagsabog ng isang fighter plane. Pagtalikod niya, paulit-ulit din siyang sinipa ni Kong. Pindutin ito para mahulog sa dagat, ngunit ang Godzilla ay hindi rin vegetarian. Pinakawalan nito ang atomic breath technique nito, napilitang tumalon si Kong sa dagat, ngunit ang mga kakayahan nito sa ilalim ng tubig ay limitado. Kinagat ito ni Godzilla sa guya, balutin ng buntot, sinusubukang hilahin ito sa ilalim ng dagat, maghanda para malunod si Kong. Nang malapit nang mamatay si Kong, binaril ng mga tao ang 2 malalim na bomba, tumalsik ang tubig dagat, ngunit hindi nagpakita si Kong. Nang ipagpalagay ng lahat na patay na ito, isang higanteng kamay ang umabot sa dagat, nahihirapang gumapang papunta sa aircraft carrier. Matapos sa mukha muli ng 2 toneladang tubig dagat, nagrereklamo siya na masyadong maalat ang tubig dagat, pagkatapos ay humiga sa kubyerta at huwag nang makipag-away. Nang makita ito, mabilis na pinatay ng lahat ang mga makina at armas, para ipakita ang kahinaan laban kay Godzilla. Sure enough, pagkatapos patayin ng makina, bumangon si Godzilla sa ibabaw. Malamig na tumingin kay Kong. Pagkatapos ay nawala sa paningin. Kung hindi ka makadaan sa dagat, pagkatapos ay pumunta sa pamamagitan ng hangin. 12 ng mga helicopter ang nagdala kay Kong sa South Pole. Dito ay may pasukan sa mundo ng gitna ng daigdig. Hindi kumibo si Kong at nagmamadaling pumasok. Anong uri ng mundo ang 6,370,000 metro sa ilalim ng lupa? Ang lupa ba ay solid o guwang? Mayroon bang ibang kabihasnan sa gitna ng daigdig? Ang lugar na ito ay ang bayan ni Kong. May mga burol, may mga ilog at batis, talon, may mga halimaw sa lahat ng dako. Biglang lumipad ang isang malaking halimaw na nakabuka ang bibig. Buti na lang at nasalo ni Kong ang buntot. Hilahin pabalik at tumama sa lupa ng malakas. Ihagis mo sa isa pa. Sa pagkakataong ito, lumipad pabalik kay Kong ang ahas. Kagatin ito sa braso. Pagkatapos ay gamitin ang kanyang buntot upang balutin siya. Buksan ang iyong mga pakpak. Para sa kalin ito, nakikita iyon ng lahat. Sunog ang hindi mabilang na mga papasok na ballistic missiles. Sinamantala ni Kong ang pagkakataon. Pisilin ang lumilipad na ahas. Durog ang mga pakpak nito sa lupa. Pagkatapos ay ice-wing ang kanyang kamao at basagin ito. Huwag kalimutang magdagdag ng kaunting enerhiya kapag natapos na. Pagkatapos kumain ng busog, nagpatuloy si Kong sa kanyang paglalakad. Pumunta sa isang larangan ng enerhiya, sa kawalan ng malay. Parang may nagtutulak dito. Bahagya itong tumalbog, tumawid sa larangan ng enerhiya ng anti-gravity. Dahan-dahang bumaba sa lupa. Pagkatapos ay pumunta sa isang higanteng pintuan ng bato. Parang may naintindihan si Kong. Ilagay ang iyong kamay sa itaas, itulak ang isa sa pamamagitan ng puwersa. Nabuksan na ang pintong bato. Gayunpaman, ang lugar ay nahulog sa pagkawasak. Tila nagkaroon ng isang mahusay na labanan. Ngayon ay nakakita siya ng palakol. Saksakin ang buto ng bungo ni Godzilla. Inilabas ni Kong ang palakol. Pagkatapos ay umupo sa trono. Agad na nagbuga ng asul na liwanag ang palakol. Sa tabi nito ay may hugis palakol na kanal. Agad nitong pinasok ang palakol. Ang liwanag ay nagsiwalat ng isang guhit ni Godzilla. Unti-unting ay recharge ang palakol. Binubuo pala ng dorsal fin ni Godzilla ang palakol na ito. Sa pagkakataong ito, ang Godzilla ay malayo sa ibabaw ng lupa. Tila pakiramdam ang lupa ay may katulad na enerhiya. Agad nitong inipon ang kanyang atomic breath. Pagwilig sa gitna ng lupa.
Marahas ding nayanig ang mundo ng gitna ng daigdig. Ngayon na, ang atomic breath ng Godzilla ay tumago sa gitna ng mundo. Dalawang hari, nagpalabas ng galit na dagandong sa kalahati ng mundo. Nakikita iyon ni Kong, hawakan ng mainit na mga kalakal at tumalon sa higanteng butas. Isang palakol ang umusbong mula sa lupa. Ang may hawak nito ay si Kong. Ang dalawang hari ay nagsagawa ng isang mapagpasyang labanan sa Hong Kong. Nakita ko lang si Kong na unang sumugod kay Godzilla. Maghagis ng palakol. Hindi inaasahang mababa. Nakagat ni Godzilla sa leeg. Lumipad palabas. Gusto nitong gumamit ng atomic breath para lutisin si Kong. Dahil dito, tumayo si Kong at ibinato ang siko sa ulo nito. Muli niyang hinawakan ng ulo niya at itinapon yun palabas. Tumakbo muli si Kong, tumalon at sinuntok ito sa ulo. Bago pa ito makatayo ay tinamaan pa ito ng dalawa pang suntok. Pagkatapos ay magdagdag ng galap upang sipin si Godzilla sa lupa. Bigyan ito ng tuloy-tuloy na suntok. Nagdududa ako, kailangan bang lihim na iyon ni Kong ang paghak? Nang muling tumayo si Godzilla, nagtitipon ito ng atomic breath. Kaya, agad na sinuri ni Kong ang kanyang lalamunan. Walang Godzilla ang makatiis sa kahihiyang ito. Kinagat nito ang braso ni Kong, napatumba si Kong. Naging sanhi din ang pagka-dislocate ng braso ni Kong. Pagkawala ng kapangyarihan sa pakikipaglaban, nawawalan din ng enerhiya ang palakol. Ngumisi si Godzilla, pagkatapos ay lumundag ang malakas na bagyo. Nakakaloka ang loko sa dibdib ni Kong. Sa wakas ay ipinatong ang isang paa sa dibdib ni Kong. Kaya ang laban na ito ay nanalo si Godzilla. Nagpakawala ito ng dagandong ng tagumpay. Hindi man lang nag-abalang umungol pabalik si Kong. Pero hindi sinasadya ni Godzilla na patayin si Kong. Pero tumalikod lang ito at naglakad palayo. Dahil hindi si Kong ang pakay niya pumunta dito. Isa itong robot na sinaliksik ng tao na Godzilla na tinatawag na Mechagodzilla. Nag-aaway ang dalawang Godzilla na kakakilala lang. Nagpaputok si Mechagodzilla ng 12 ng mga rocket. Hindi man lang nakalapit si Godzilla sa pagkatulala. Mayroon ding trick na ito. Tumalon si Mechagodzilla. Ang rear booster ay nag-spray out. Agad na sinuntok si Godzilla. Muli itong tumayo. Atomic breath spray. Sinong mag-aakalang meron din si Mechagodzilla? Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas malakas siya kaysa kay Godzilla. Sa isang kisap mata, nabaril si Godzilla. Malubhang nasugatan din ang leeg. Sa pagkakataong ito, nakita ni Kong na mahina si Godzilla. Napaisip ito sandali. Sige, magbigay ng kamay. Tumayo siya at itinaas ang na-dislocate niyang braso. Bumangga sa isang mataas na gusali. Agad na pinares. Sa oras na ito, kinaladkad ni Mechagodzilla si Godzilla para sirain kung saan-saan. Pagkatapos ay ibuka ang bibig ni Godzilla. Kapag malapit nang maghatid ng isang nakamamatay na suntok, dumating na si Kong. Itaas ang bibig nito sa hangin. Nakita ni Godzilla, sobrang emosyonal. Nagkaisa ang dalawang hari, hinawakan ng kamay ni Mechagodzilla, kinaladkad ito papasok ng gusali. Pero gawa sa bakal, hindi masakit, hindi makati. Matapos ang ilang round ng bakbakan, di nagtagal ay natalo si Godzilla sa laman. Kaya kinuha ni Kong ang palakol at nilaslas. Ngunit ang palakol na walang enerhiya ay parang troso lang. Ang pagdaragdag sa katawan ni Mechagodzilla ay wala. Nakita ito ni Godzilla at nag-spray ng atomic breath. Pasiglahin ng palakol ni Kong. Ang palakol ay agad na napuno ng enerhiya. Bahagyang ihulog ang isa. Naputol na ang buntot ni Mechagodzilla. Nabali ang braso ng isa pang putok. Agad na bumulwak ang langis ng makina ng Mechagodzilla. Pagkatapos ng ilang mga shot, ang mga sangkap ay nahulog sa lupa. Pangwakas, inilabas ni Kong ang ulo nito. Ilabas ang dagandong ng nagwagi. Sa wakas natapos na ang dakilang digmaan. Ginawa ni Kong ang kanyang makakaya na paupo sa lupa. Sa pagkakataong ito, humakbang si Godzilla. Agad na tumayo ang maingat na si Kong. Galit na umungol sa mukha nito. Ngunit tumalikod si Godzilla. Tingnan mo ang palakol. Naiintindihan din daw ni Kong. Ang pagbagsak ng palakol ay nagpapakita ng kahinaan. Nang makita yon, tumalikod si Godzilla at umalis.